Sa mga maiinit na balita ngayon tanghali. Vice President Sara Duterte inihayag na handa silang magtrabaho kahit pabigyan ng piso o tanggalan ng budget ang Office of the Vice President. Sponsor ng OVP budget sa Kamara planong makipag-ugnayan sa tanggapan. Biyahe ng LRT2 pansamantalang nilimitahan dahil sa problema sa power supply. Bagong bagyo na may international name na Bebingka posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes o sa Sabado. Habagat muling palalakasin ng bagyo ayon sa Pag-asa. At 5 container vans sa Subic Bay Freeport na naglalaman ng mga puslit na gulay na samsam ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 11, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naglunsad ang Department of Budget and Management ng Standardization Law 6 Dashboard na layong magkaroon ng transparency, accountability at good governance para sa salary increase ng mga empleyado ng gobyerno. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng real-time data sa mga ipinalalabas na budget ng DBM para sa mas madaling pag-monitor at maayos na pangangasiwa sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa mga government employee. Maaaring ma-access ang salary increase dashboard sa website ng DBM sa www.dmb.gov.ph. Sa ngayon ay aabot na sa mahigit 31 billion pesos ang pondong inilabas ng ahensya para sa salary adjustment ng mga ahensya ng gobyerno. Isinusulong na bawasan ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa 2025 matapos nitong i-boycott ang pagdinig ng House Committee on Appropriations. Kinundi na rin ang hindi pagsipot ni VP Duterte sa budget deliberations. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Hindi lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng House panel ang pagtalakay sa budget proposals matapos hindi siputi ni VP Duterte ang pagdinig at wala ni isa mang kinatawan nito ang dumalo. Ayon sa sponsor ng proposed budget ng OVP, sa plenaryo na tatalakayin ang panukalang pondo. Well, it's simply that we pause on the discussion of the Office of the Vice President, but we will continue the discussion in the plenary. Isinusulong na bawasan ang panukalang pondo ni Vice President Duterte sa susunod na taon. 2.037 billion pesos ang 2025 budget proposal ng OVP. Kung si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tatanungin, dapat gawin na lamang itong 128 million pesos. Suportado ang pagtapya sa pondo ng chairperson ng House Committee on Appropriations na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million. Madam Chair, yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Tinuligsa ng mga kongresista ang hindi pagsipot ni VP Duterte sa pagdinig. Insulto nila ito sa Kamara at sa publiko na naghalal sa mga kinatawang may responsibilidad na busisiin ang panukalang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. And because she is not present,
she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Samantala, champorado with fried pusit ang almusal habang squid with paella negra ang tanghalian na inihain ng mga dumalo sa pagdinig ng House Appropriations Panel. Nagtrending ang pusit nang ikumpara ni Congresswoman Castro sa squid tactics ang pagtanggi ni Vice President Duterte na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas kaugnay ng paggamit ng pondo nito noong August 27, 2024. Katatapos lang po ng budget hearing dito sa Office of the Vice President. Nakita niyo naman, binoykot tayo. Pero masarap tong lunch ngayon may pusit. Tsaka paella negra na talagang Tingnan nga natin kung gaano kasarap. Ang sarap. Sana pala meron din umihaw na pusit. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ng umano'y pagkontrol sa alokasyon sa national budget. Sa lumabas na recorded interview, sinabi ni VP Duterte na pinalobo umano ng ilang kongresista ang budget ng Department of Education noong 2023 at 2024, ngunit hindi naman talaga ito napunta sa kagawaran. Sagot naman ni Congressman Co, walang katotohanan ang alegasyon ng pangalawang Pangulo dahil dumadaan sa deliberasyon ng daan-daang mambabatas ang pambansang pondo. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. 2 tao lang ang nagpapasya ng alokasyon ng national budget ng Pilipinas. Sa part 2 ng recorded video interview na inilabas ng Office of the Vice President, tinukoy ni VP sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na siyang umano'y nagkokontrol sa pambansang pondo. Ito anya ang dahilan kaya hindi na siya sumipot sa September 10 deliberation ng House Appropriations Panel sa proposed 2025 OVP budget. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zalde Co at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprobahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Sinabi rin niyang may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo ngunit hindi niya ito pinangalanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zalde Co at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion.
Gayon din anya ang nangyari sa 2024 budget ng DepEd. Ayon kay VP Sara, nasa 19 billion pesos ang inaprobahang pondo ng Office of the President para sa classroom construction. Ngunit sa bersyon ng House Appropriations Bill ay naging 24 billion pesos umano ang allocated budget. May isinama pa anyang listahan kung saan saang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nanggaling ang listahan at sinubukan nila itong ihayag sa deliberasyon ng Senado. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Gayunman, wala umanong nangyari kahit in-erase nila ang issue dahil kasama pa rin ang nasabing listahan at ang lumubong pondo ng talakay nito sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Ayon kay VP Sara, ang pagkuha ng ilang mambabatas sa budget ng DepEd ang isa sa dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd noong buwan ng Hunyo. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Samantala, itinanggi naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde ang aligasyon ni VP Duterte. Anya, pambubudo lang ito sa publiko at hindi totoong sila lang ni Speaker Romualdez ang may kontrol sa pag-aaproba ng national budget. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. Binatikos rin niya si VP Sara dahil sa umano'y hindi wastong gamit sa kanyang confidential fund noong alkalde pa ito ng Davao City. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Sa ngayon, wala pang inilalabas na payag si Speaker Romualdez kaugnay ng issue. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong makipag-ugnayan ni Lanao del Sur Representative at House Committee on Appropriations Vice Chairperson si Adyong sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte bilang budget sponsor.
Ito ay pagkatapos ng ikalawang pagpapaliban sa pagdinig ng panukalang pondo ng Vice Presidente para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, may nabanggit ba ang Congressman Adyong kung ano yung irerekomenda niya sa OVP kaugnay sa kanilang budget? Aga, huli nakausap ni House Committee on Appropriations, Lanao del Sur Representative Sia Adyong si Vice President Sara Duterte noong August 27, 2024, pagkatapos ng unang pagdinig ng panel sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ang kongresista ang sponsor ng OVP budget sa Kamara. Anya, plano nitong muling makipag-ugnayan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng ikalawang pagpapaliban sa termination ng House panel sa budget proposal ng OVP. Giit ni Representative Adyong, idedepensa nito ang budget ng OVP batay sa mga dokumentong natanggap nito mula sa Vice Presidente. Ito ay kung sakali na hindi na pumunta dito sa House of Representatives para sa pagdinig sa plenaryo ng budget ng Vice Presidente. Ipinauubaya naman ni paulit-ulit na sinasabi ni VP Duterte na ipinauubaya nito sa Kongreso ang desisyon kaugnay ng pondo nito sa susunod na taon. Subalit isinusulong ng ilang kongresista na bawasan na ang pondo ng OVP at ilipat na sa line agencies ang pondong inilaan para sa Social Services Program ni VP Duterte. Magsasagawa ng Executive Committee ang Kamara kaugnay ng 2025 proposed national budget at kabilang din sa pag-uusapan yung ibibigay nilang rekomendasyon kaugnay ng OVP budget. Sa susunod na linggo, isasagawa na yung pagtalakay sa panukalang pambansang pondo dito sa plenaryo ng Kamara kung saan mismong ang mga kongresista ang magdedebate kaugnay nito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na handang magtrabaho ang Office of the Vice President kahit piso o walang ibigay na pondo sa kanila ang Kongreso. Kasunod na rin ito ng panukala ng ilang kongresista na tapyasan ang budget ng OVP matapos na hindi sumipot si VP Sara o sino mang kinatawan ng OVP sa panel deliberation kahapon. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang iba pang impormasyon nitong sinasabi ni VP Sara na handa sila magtrabaho kahit na walang ibigay na budget sa kanila ang Kongreso? Ella, tama ka dyan. Tiniyak nga ni Vice President Sara Duterte na hindi magiging hadlang ang kawalan ng pondo para makapagpatuloy ang operasyon ng kanyang opisina sa susunod na taon. Ginawa ni VP Duterte ang pahayag matapos magbantang ilang kongresista na babawasan o wag nang bigyan ng pondo ang Office of the Vice President para sa taong 2025. Sa ikatlong bahagi ng kanyang tape interview na inilabas ngayong umaga, sinabi ni VP Sara na matagal na niyang nababalitaan ang plano umanong i-defund o tanggalan ng pondo ang kanyang opisina. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Magugunitang sa OVP budget deliberation ng House Appropriations Committee kahapon, hindi sumipot si VP Sara o sino mang kinatawan ng OVP sa hearing. Nagpadala lamang siya ng liham sa House leaders at sinabing naisumite na ng OVP ang lahat ng kailangang dokumento at presentasyon at bahala na ang Kamara na magpasya kung aaprubahan ang kanilang budget proposal. Ikinagalit ito ng ilang kongresista na kasama sa pagdinig at sinabing boycott at insulto sa panel ang ginawa ng OVP. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Na-defer ang deliberasyon ng OVP budget at pag-uusapan pa sa mga susunod na pagdinig ang susunod na hakbang.
Sa panig naman ni VP Duterte, sinabi niya ang planong defunding ay bahagi lang ng atake laban sa kanya. Samantala sa panibagong video ni VP Duterte ay tinalakay niya rin ang issue sa confidential funds sa 2022 at 2023 national budget. Iginiit na hindi totoo ang paratang na winaldas o nagkaroon ng misuse sa nasabing pondo. Binanggit rin niya sa interview si Teachers Party List Representative Franz Castro na niya ay isa sa mga kasabuat sa pagsusulong ng impeachment laban sa kanya at wala naman anyang sapat ito na batayan. Yung muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na nakatakdang basahan ng sakdal sa Biyernes si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court. Kaugnay ito sa walang piyansa na kasong qualified human trafficking ni Kibuloy. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pa rin makakalaya kahit nakapagpiyansa si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa kasong sexual abuse at child abuse. Ayon sa Department of Justice o DOJ, mayroon itong kasong non-bailable o walang piyansa na nasa Pasig City na qualified human trafficking. May warrant din siya para sa Pasig. So kung sakaling nakabail siya, hindi naman basta-basta papakawalan lang siya. Sa darating na Biyernes, September 13, magkakaroon ng arraignment o babasahan ng sakdal si Kibuloy hinggil dito. Gayon din ang kanyang 4 na kapwa-akusado. Sa Friday, nakatakda na ma-arraign si Pastor Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado sa Pasig RTC para dun sa kasong qualified trafficking in persons. Sa issue naman ng umano'y posibleng hilingin ng kampo ni Kibuloy na house arrest, sinabi ng DOJ na sa korte ang pasya hinggil dito. Ang Quezon City Branch 106 ay naglabas na ng kautusan kung saan ililipat sina Kibuloy, Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Sanay naman tayo sa mga pasabog ng mga abogado ni Apollo Kibuloy, ano? At sila na mismo nagsabi na doon siya i-detain sa Quezon City Jail. So yun ang pasya ng korte, yun ang susundan natin. Sa ngayon, wala pang natanggap na extradition request ang Pilipinas mula sa Amerika kay Kibuloy. Ito rin anya ay mahabang proseso ang pagdadaanan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mananatili sa kustodiya ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at iba pang co-accused nito base sa utos ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Sinabi rin ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na nakapagpiyansa na sa korte sa Davao ang mga co-accused ni Kibuloy sa kasong child at sexual abuse. Narito ang report ni Leia Ilagan. Hindi ililipat sa Quezon City si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at maging ang mga babaeng co-accused nito sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Ito'y kahit na naglabas ng commitment order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakapagpiyansa na ang mga co-accused ni Kibuloy sa Davao Regional Trial Court Branch 15 bago pa malipat sa QC RTC Branch 106 ang kasong child at sexual abuse ng mga ito. Naalala niyo po ma'am, nung lumabas po itong warrant of arrest po nung March, particularly yung kaso po sa Davao, prior to its transfer po sa RTC, nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Kibuloy. So, itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung warrant of arrest po sa Pasig, which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po yun. So, yun na po, nag-start na po na nagtago na po sila. So, non-bailable po yun. Bukod dyan, naglabas na rin aniya ng order ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na mananatili sina Kibuloy sa PNP Custodial Center. Nakatakda pong mag-submit po ng report at sagutin po itong court order po na ito ng CADG being who has
legal custody po nitong mga naaresto po natin para i-inform po ang court na meron din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. Sinagot din ng PNP ang hirit ng kampo ni Kibuloy na ilipat ang mga ito sa AFP Detention Facility dahil sa issue ng seguridad. Kung ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng Camp Crame. Although sabi ko nga, without taking into account po yung nangyari po kay Senator De Lima, na-address nga po yan, kaya nga nagkaroon po ng adjustment. Kung security at security, kaya pong i-secure ng PNP, si Pastor Kibuloy at iba pa. Marami na po tayong hinaus dyan ng mga high-profile individuals at personalities at wala naman pong nangyari. Hindi rin pinaligtas ng PNP ang hiling na house arrest ng kampo ni Kibuloy dahil naman sa issue ng kalusugan. So kung health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital, anytime po ay pwede pong silang i-address po doon at we could even put in place kung yung ambulance po na malapit po dahil kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. So yung mga ganitong issue, security and health concern, the PNP can address that. Sa issue ng mugshot ni Kibuloy, nilinaw ng PNP na pare-parehong nakablur ang nilalabas nilang mugshot, kilala man ang nahuhuli o isang ordinaryong tao. Dumistansya naman ang pambansang pulisya sa ginawang paglalabas ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos ng mugshot ni Kibuloy na hindi nakablur sa kanyang FB account na mayroon pang caption na no one is above the law. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime. They still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po, siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po niya nakuha yung pictures po na yon. And SILG is not bound by the rules of the PNP, I understand. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inutulan ng Department of National Defense ang hiling ng kampo ng religious leader na si Apollo Kibuloy na ilipat ito ng kustodiya sa Armed Forces of the Philippines Facility. Ito ay sa pamamagitan ng comment opposition na inihain sa korte kahapon. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Naghain ng comment opposition ng Department of National Defense sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159 kahapon. Ayon kay Assistant Secretary Eric D. ng Legal and Legislative Affairs ng Department of National Defense, nakasaad sa kanilang mosyon ang sagot ng DND sa hirit ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy na ilipat ng kustodiya mula sa Philippine National Police patungo sa Armed Forces of the Philippines. Naghain po ang Department of National Defense ng ating opposition upang tutulan ang pagpapalipat ng mga akusado sa kustodiya ng AFP po. Paliwanag ni ASEC D, ang mga detention facility ng AFP ay para lamang sa kanilang mga tauhan na may kinakaharap na kaso at hindi para sa mga sibilyan gaya ni Kibuloy at kanyang mga kapwa akusado. Yung mga AFP detention facilities naman po natin, para po ito sa mga military officers and personnel charged or convicted of service-related offenses under the jurisdiction of the General Courts Martial. Sinabi rin ng opisyal na hindi naman under court martial at pawang heinous charges ang kinakaharap nila Kibuloy kaya saklaw ito ng mga civilian courts. Kaya hiniling nila sa korte na huwag ipalipat sa AFP facility si Kibuloy at 4 na iba pa na ngayon ay nakadetine sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ang mga aligasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng ating mga civilian courts. Nakarapat lang po na manatili sa
ating law enforcement agencies ang kustodiya ng mga akusado at hindi po sa kasundaluhan. Ginawa ng DND ang hakbang matapos silang hinga ng sagot ng korte sa very urgent motion for transfer of custody na inihain ng kampo ni Kibuloy. Ayon kay ASEC D, kahapon lang nila natanggap ang kopya ng nasabing motion. Mayroon din aniyang kahalintulad na mosyon na inihain ng kampo ni Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court at maghahain din sila ng comment opposition. Una nang sinabi ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion na nais nilang ilipat sa AFP facility ang kanilang kliyente upang matiyak ang kanyang seguridad. Susubukan rin nilang hilingin sa korte na isailalim sa house arrest si Kibuloy dahil sa edad nito at health condition. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ng Philippine National Police ang seguridad ng mga detainees sa loob ng PNP Custodial Center. Kasunod ito ng agam-agam ng ilan na maulit ang nangyaring pang-hostage kay dating Senator Leila de Lima ng ilang Abu Sayyaf member na nakakulong din sa custodial facility. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, kumusta ba ang seguridad na ipinatutupad dyan sa PNP Custodial Center lalo pa ngayon na dyan rin nakadetine sila Apollo Kibuloy at Alice Guo? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mahigpit nga ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police dito sa loob ng PNP Custodial Center. Kaya naman kumpiyansa ang pambansang pulisya na magiging ligtas sa mga bagong detainee sa loob ng PNP Custodial Center. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mula na mangyari ang hostage-taking kay dating Senator Leila de Lima ay mas hinigpitan pa ang seguridad sa loob ng custodial facility. Kung dati aniya ay sama-sama ang pagpapaaraw ng mga ito tuwing umaga, ngayon ay sa labas na lamang ng kanilang mga kwarto na may harang sila nagpapaaraw. Magkakahiwalay din aniya ang selda ng mga lalaki at babae at walang sharing ng kwarto kaya't hindi rin nagkakausap-usap ang mga ito. Hindi rin aniya nawawala ng bantay sa tower upang mamonitor ang galaw ng mga detainees. Ang oras naman, Ella, ng dalaw sa PNP Custodial Facility ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang sa hapon naman ay 1 hanggang alas 5 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Ella, ang ulam ng mga detainee kaninang umaga ay tinapa, habang sinigang na bangus naman ngayong tanghalian. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Matapos na marelieve sa kanyang pwesto sa Bureau of Immigration, naglabas ngayon ng pahayag si dating Immigration Commissioner Norman Tansinco kung saan nagpasalamat ito sa pagkakataong ibinigay sa kanya para pamunuan ang ahensya. Sa kanyang mensahe, inamin rin ng dating opisyal na mahirap ang mga hamon sa loob ng kawanihan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang iba pang nilalaman ng naging mensahe ni dating Immigration Commissioner Norman Tansinco? Magandang tanghali aga, naglabas na ng pahayag si dating Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco. Ilang araw yan matapos na sibakin sa pwesto. Nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ibinigay na pagkakataong maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon sa loob ng 2 taon. Simula nang maupo siya sa pwesto, ginawaan niya nila ang lahat para masolusyonan ang mga isyu o hamon sa kawanihan, tulad na lamang ng pagpapatupad ng border control sa mga international port of entry at exit, paglaban sa human trafficking para hindi mabiktima yung ating mga kababayan, at maraming iba pang isyu na kinakaharap ng immigration. Ito anya ay mahirap para sa isang ahensyang nagtatrabaho sa ilalim ng napakalumang batas o ng Philippine Immigration Act noon pang 1940 na ipasa. Ikinatuwa nito na sa kabila ng mga limitasyon ay nakapagpatupad sila ng mga reforma sa immigration. Kinilala nito ang suporta ng buong kawanihan, gayon din ng Department of Justice Secretary at ng iba pang mga ahensya. Pinasalamatan nito ang mga tauhan ng immigration, gayon din ang kanilang counterparts, Interpol, Immigration ng ASEAN at Australia. Sa huli aga ay nagpasalamat itong si Tansinco
nagpahayag itong si Tansinko ng suporta sa susunod na magiging pinuno ng immigration na inaasahang itatalaga ng Pangulo. Yan man ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-107 anibersaryo ng kapanganakan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos Norte. Ilang aktibidad rin ang dadaluhan ng Pangulo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Marcos Day. Mula sa Batac, Ilocos Norte, naroroon ang ating kasama na si Nel Maribohok live. Nel, ano ang naging laman ng talumpati ng Pangulo? Yes, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging dedikasyon at sakripisyo at ang kabayanihan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang sentro ng talumpati ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng paggunita sa ika-107 anibersaryo ng kaarawan ng kanyang ama. His first foray into public service after his university and his law school was as a soldier during the war, where he was willing to make the ultimate sacrifice to defend his country and his people. And we have seen and heard and read about the heroic deeds that are only now being realized by many of us. Hagi ng Marcos Day, nagalay ang Pangulo ng bulan ng kanyang ama sa kanyang hometown dito na sa Batac, Ilocos Norte. Binati din si Marcos para sa kanyang kaarawan naman para naman sa September 13. Aktibidad ang dadaluhan ng Pangulo saan mamamagitan siya ng siya sa munisipalidad ng Paway. Magbibigay rin siya ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda, magsasaka at livestock raisers ng probinsya. Pangungunahan rin ni PBBM ang pagbibigay ng tulong sa ilalim ng ayuda sa Kapita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development sa Lombag City. Kung magpapaul ng interview ng Pangulo para sagutin ang iba't ibang issue. Yan muna ang ating update. Tigsayawaga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Nagpatupad ngayon ang partial operations ang LRT Line 2 sa biyahe ng kanilang mga tren dahil sa problema sa power supply. Sa abiso ng Light Rail Transit Authority na siyang nangangasiwa sa operasyon ng LRT 2, limitado muna ang biyahe ng tren sa Antipolo hanggang V-Mapa Station at pabalik. Nangangahulugan ito na walang biyahe ng tren sa Pureza, Legarda at Recto stations. Pinayuhan naman ng LRTA ang mga pasahero na manatiling nakaantabay sa kanilang social media accounts para sa mga susunod na anunsyo. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Setyembre. Base sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 15 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ay dahil sa mataas na presyo ng transmission charge na dulot ng ancillary service ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Nangangahulugan ito ng dagdag na 31 pesos para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa loob ng isang buwan. Dagdag na 46 pesos kung 300 kilowatt-hour, 62 pesos kung 400 kilowatt-hour, at dagdag na 77 kung umaabot ng 500 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente. Nakumpiska ngayon ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa mga smuggled na produktong pang-agrikultura kabilang ang carrots at puting sibuyas. Kaninang umaga ay nagsagawa ng inspeksyon ang mga otoridad sa Subic Bay Freeport Zone kung saan ilang container vans ang natiskubreng naglalaman ng mga puslit na gulay. Ang detalye alamin natin kay Jed Naresina live. Jed, ilang container vans ba yung nahuling naglalaman ng mga smuggled agri-products at ano ang gagawin ng DA dyan sa mga nasabat nilang produkto?
Ela, 5 container vans nga na naglalaman nitong mga nakapuslit na gulay ang nakumpiska kaninang umaga ng Department of Agriculture sa tulong ng Bureau of Customs dito sa Port of Subic, kung saan ang 2 container vans ay naglalaman nga ng mga carrots at ang natitirang 3 naman ay naglalaman ng mga puting sibuyas. Ngunit nang buksan ang mga nasabing container na ito, bumungad ang mga kahon na naglalaman ng mga frozen egg balls. Ngunit nang alisin nga ng mga opisyal ng DA at ng Bureau of Customs ang ilang layer ng mga kahon, ay tumambad sa kanila ang mga itinagong carrots at mga puting sibuyas. Sinabi ng DA, Ella, na nagkakahalaga ng 21 million pesos ang mga nakumpismak kang smuggled carrots at onions. Dagdag ng Department of Agriculture na ang mga ipinuslit na gulay ay nanggaling sa China. Imbis nga na gulay yung idineklarang laman ng mga container ay frozen fish egg balls ang idineklara. Ang kasunod nito ay susiriin ito ng Bureau of Plant and Industry, yung mga nakumpiskang gulay, kung ito ay maaaring makain ng tao. At kung sakaling hindi nga pumasa, Ella, sa gagawing test ng Bureau of Plant Industry, yung mga nakumpiskang gulay ay mapipilitan silang itapon na lang ito o i-dispose para hindi na mapunta pa na makonsumo ng ating mga kababayan. At siniguro rin ng Department of Agriculture, katulong ang Bureau of Customs, na patuloy yung pagbabantay nila sa iba't ibang mga aktibidad upang maiwasan nga ang pagpasok ng iba't ibang smuggled goods or products dito sa bansa. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakatakda nang i-abolish o alisin ng PhilHealth ang single confinement policy sa katapusan ng Setyembre. Ito ang pinangako ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma sa pagdinig ng Senado kahapon. Sa ilalim ng naturang patakaran, hindi na covered ng PhilHealth ang readmission ng isang member patient sa kaparehong sakit kung wala pang 3 buwan o 90 days mula nang una siyang na-confine. Tiniyak din ng state health insurer na maglalabas sila ng updated o bagong benefit case package bago naman matapos ang Nobyembre. Kasama na anya dito ang dental packages and services. At para naman sa ating ulat panahon, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo ng Pag-asa na may international name na Bebingka sa araw ng Biyernes o Sabado. Kapag pumasok ito ng PAR, posibleng hatakin ito ang habagat, kaya inaasahan ang malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Mula sa Pag-asa Weather Center, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta ba ang magiging lagay ng panahon at ano ang inaasahang magiging epekto ng bagyo kapag pumasok ng PAR? Ella, sa ngayon, dito sa Metro Manila at sa mga nalalabi pang bahagi ng bansa ay mananatili namang maaliwalas ang panahon dahil yung bagyo, itong tropical storm Bebingka ay malayo pa naman sa Philippine Area of Responsibility. Pero maaari pa ring makaranas ng mga pag-ulan dulot nga ng habagat. Naging tropical storm na nga kaninang madaling araw ang binabantayang tropical depression na may international name na Bebingka. Gayunman, nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, yung tropical storm Bebingka ay nakakaapekto na sa silangang bahagi ng Visayas at nakararanas na dyan ng mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang pwedeng pumasok sa PAR ang tropical storm sa araw ng Biyernes o kaya ay Sabado. Pwede rin itong mas lumakas pa at maging severe tropical storm category. Maliit yung tsansa na ito ay maglandfall pero pwede nitong palakasin ang habagat kaya inaasahan pa rin ang malalakas na mga pag-ulan na pwede nang maramdaman simula bukas. Bilang sa mga lugar na pwedeng makaranas ng mga malakas na pag-ulan, ang Visayas, gayon din ang Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Metro Manila at Central Luzon. Kapag pumasok ng PAR ang tropical storm Bebingka, papangalanan itong Bagyong Ferdy.
Ella, sa mga oras na ito dito sa Diliman, Quezon City, nakakaranas tayo ng maaliwalas na panahon at talagang tirik yung araw. Pero ayon nga sa Pag-asa, pagdating ng hapon at gabi ay pwedeng makaranas ng mga pulupulong pag-ulan dahil nga sa habagat. Kaya mas maganda kung yung ating mga kababayan ay magdadala pa rin ng payong o kaya ng kapote. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Inilikas ang mga residente sa ilang barangay sa Canlaon City na nasa 4-kilometer permanent danger zone mula sa bulkan dahil sa pagtaas ng aktibidad ng bulkang Canlaon. Kabilang dito ang mga barangay ng Masulog, Pula, Malaiba at Lumapaw. Nakapreposition na rin ang mga food packs, tubig, mga gamot at iba pang esensyal na pangangailangan sa mga designated evacuation center. Pamamahagi rin ng face mask sa mga barangay na nasa 4-kilometer permanent danger zone para maingatan ang mga residente sa potensyal na ashfall. Sa ulat ng PHIVOLCS, as of 10 p.m. kahapon, September 10, nagbuga ng sulfur dioxide ang Bulkang Canlaon na tinatayang nasa 9,985 tons kada araw. Ilang barangay ang inabot ng sulfuric odors. Kabilang dito ang Barangay Ilihan, Bago City, Barangay Araal at Barangay San Miguel, La Carlota City, Barangay Masulog, Barangay Linutangan at Barangay Pula sa Canlaon City. Pinapayuhan ang lahat na magbantay at maging alerto bunsod ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Samantala, suspindido rin muna ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Canlaon City dahil sa pag-aalburuto ng bulkan. Pinalawig pa ng Philippine Coast Guard hanggang Biyernes, September 30 ang oil siphoning operations sa lumubog na motor tanker Terra Nova. Sinabi ni Coast Guard Station Bataan Commander Lieutenant Commander Michael John Encina, nais nilang makatiyak na makukuhan lahat ng laman nitong langis. Sa ngayon, nasa 1.38 million liters na ng kargang 1.4 liters industrial fuel ang nakuha sa barko. Una nang itinakda ng PCG ang pagtatapos ng siphoning operations kahapon, September 10. Magkakaharap sa isang debate sina U.S. Democratic Vice President Kamala Harris at Republican ex-President Donald Trump alas 9 ng Martes ng gabi, September 10, local time sa Estados Unidos. Kauna-unahang paghaharap ito ng dalawa para sa 2024 U.S. presidential election. Sa maraming mamamayan sa Amerika, posibleng unang introduksyon ito para sa kanila ni Vice President Harris sa national stage. Ang presidential debate noong Hunyo ang tumapos sa campaign ni U.S. President Joe Biden dahil sa palyadong performance nito laban kay Trump. Gitgita naman sa laban sa national at swing states sina Harris at Trump. Nagpataw ng panibagong sanctions laban sa Iran ang Estados Unidos, United Kingdom, France at Germany. Dahil ito sa pagsusupply ng ballistic missile sa Russia na magagamit laban sa Ukraine. Kabilang sa ipinatupad ang flight restrictions sa UK at Europe ng national carrier Iran Air. Gayon din ang travel ban at asset freezes sa ilang Iranians na inakusahang nagsulong ng military support para sa Russia. Nakatanggap ng 50,000 Mpox vaccine doses ang Democratic Republic of Congo mula sa Estados Unidos. Sa gitna ito ng paglaban ng bansa sa Mpox epidemic. Dagdag ito sa 200,000 doses na donasyon ng European Union. Epicenter ng latest Mpox outbreak ang DRC at nakapagtala na ng mahigit 21,500 cases at lagpas 700 deaths ayon sa Public Health Institute na nakatutok sa epidemic sa bansa. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit,
Kapitulo 32, versikulo 5 na nagsasabi, "Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.